Kausapin natin ang isa sa mga naghain ng impeachment complaint kanina, si Bayan President Renato Reyes. Magandang hapon sa iyo, Nato. Hi, magandang hapon na yun sa ating mga taga-subaybay. Nato, yun na nga, in-enumerate na kanina ni Maan yung inyong grounds for impeachment. So talagang nakafocus kayo in particular dito sa corruption doon sa mga budget and flood control projects. Yeah, tama yun, no? Nakatutok talaga dun sa paano hinahanda ang budget, paano tinataguyod itong sistema ng mga allocations, mga entitlements, at paano lumaki ng husto in an unprecedented way itong unprogrammed appropriations na ginagamit din para sa mga corrupt infrastructure projects. Siyempre, bumatay tayo dun sa ano yung mga historical records na inabot ng budget. Gayon din yung mga tingin natin ay mahalagang testimonya tulad ng binanggit ni Yusek Bernardo ng pagkakadawit o pagkakasangkot ng mga matataas na opisyal ng palasyo na pinaniniwala ang tumanggap ng pera hindi lang para sa kanilang sarili kundi para mismo sa Pangulo. No, the President was actually the ultimate beneficiary nitong mga kickbacks and SOPs na nakikita natin from the flood control projects. Yung inire-report nga kanina, wala si Secretary General doon sa kanyang, Cheloy Garafil doon sa kanyang opisina. Anong mangyayari dito? Nasabihan ba kayo kanina na bago pa kayo dumating na walang tatanggap? Well, kagabi pa lang, alam na namin na wala ang wala ang Secretary General sa kanyang opisina. She's out of the country. Pero tinatanong nga namin, sino ang maaaring tumanggap? Dahil nga ang paniniwala namin ay hindi necessarily kailangan SecGen ang tumatanggap kasi ang nasa saad naman sa rules, dapat ay sa Office of the Secretary General ihain. So kanina lang namin din umaga nalaman na wala palang nais tumanggap ng aming complaint. At nung tinatanong namin, ito ba ay nasasaad sa anumang panuntunan, ang sinasabi lang nila ay walang authorized na tumanggap. So ang worry namin dito, dahil may na-transmit na naunang complaint, ay baka ito lang ang i-refer sa Justice Committee kapag nahuli ang aming reklamo at hindi kami maisama sa order of business sa darating na Lunes. So yun ang tingin namin na hindi maganda dito na ang impeachment nagiging unahan na naman, no? Tulad ng panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, hindi dapat ganoon. Dapat, kumbaga, patas-patas, no? May karapatan ng lahat na magsampa ng reklamo at madinig yung kanilang reklamo. Yun na nga, parang kumbaga first step nyo pa lang sana, tila parang may balakid na no? So how do you feel about this and ano ang susunod na gagawin ng inyong grupo? Well, of course, very much disappointed kami. No? Nung nandun na kami sa isang closed-door dialogue kanina, pinapaliwanag sa amin, kahit nga tatakan lang no? Kahit na simpleng tatakan lang, kahit hindi pa pirmahan ng SecGen dahil wala pa siya sa bansa, ayaw. So, siyempre, yung pangamba na baka sinasadya ito para yung mas mahinang complaint lang ang palulusutin at pipigilan yung ibang complaint. Of course, by Monday, we will again attempt to file, no? We will again try. Wala lang katiyakan na kahit na maihain namin ito sa Lunes, ay ito ay matatransmit sa speaker at may isasama sa order of business. So, abangan po natin kung ano yung mangyayari sa darating na Lunes. Pero for now, ulitin lang po natin yung gusto ng inyong grupo mapatalsik sa pwesto through impeachment ang Pangulo. Bakit niyo po gustong mangyari yan? Well, syempre nga, sabi natin, no, mayroong malaking papel at kinalaman ang Pangulo dito sa buong sistema ng institutionalized corruption sa infrastructure projects. Gamit po ang pondo ng taong bayan. At syempre ang Pangulo bilang isang impeachable official, meron siyang immunity. No? Hindi siya basta-basta pwedeng kasuhan hanggat hindi natatapos ang kanyang termino. So yung demand for accountability, kailangan dumaan sa impeachment proceedings at kailangan marinig, makita yung mga ebidensyang tumutukoy sa Pangulo bilang nasa tuktok nitong continuing scheme of corruption sa ating bayan. Pero isa pa, Nato, may plano rin kayo, no, ang grupo nyo na mag-file din naman ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte pagkatapos ng one-year bar. Tama po, nakahanda na rin kami na mag-file ng impeachment laban sa Vice Presidente. Hindi na po natin hihintayin
na i-resolve ng Supreme Court ang ating motion for reconsideration. At tingin natin ay dapat nang harapin itong impeachment ni VP Sara Duterte. At February 6 nga, no, dapat matatapos yung one-year bar. So we are prepared also to pursue that course of action. Pero kung sakali, ito binanggit na to ni Senator Risa Ontiveros, baka magkasabay 'di ba? Impeachment ng Pangulo, impeachment ng pangalawang Pangulo, baka hindi yan daw makaganda para sa bansa. Well, siyempre po, no, unprecedented, no, yung sabay na maghahain ng reklamo laban sa presidente at vice-presidente. Pero ganoon din naman kasi yung crisis na kinakaharap natin, no. May impeachment man o wala, I think yung corruption talagang nakasasama na siya sa bansa, no, at hangga't hindi na-address yung mga promotor nitong ganitong klase ng corruption, talagang walang mapapalang relief at accountability at justisya ang mamamayang Pilipino. So, tignan natin, no, ang gusto lang naman natin dito ay dinggin yung mga reklamo at hiniing. At nakahanda naman tayo, no, na i-present yon, mabigyan lang tayo ng pagkakataon. Maraming salamat sa pagtanggap ng aming tawag, si Bayan President Renato Reyes. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.